Magandang araw mga bata. Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa panahon ng pagbabagong diwa. Alam niyo ba mga bata, ang kasaysayan ng panahon ng pagbabagong diwa ay nagsimula noong payagan ng Espanya ang Pilipinas na makipagkalakalan sa labas ng bansa. At dahil dito, sa pangyayaring ito, nagbunga ito ng malayang pag-iisip sa bawat puso ng mga Pilipino at naghangad ng pantay at matuwid na pagtingin. At kasabay din ito ang pagsubol ng diwang naganap ang himagsikan sa Espanya noong taong 1869 at ang pagbukas rin ng Canal Sus sa parehong taon na ito. At ang salitang ilustrado naman o middle class, ito ay salitang tumutukoy sa mga taong nakabatid ng kalinawan at kaliwanagan. Sila din ay tinatawag o kabilang sa mga taong nakapag-aral at pamilyar sa mga filosofiya ng liberal at nasyonalismo na nagsimula sa Europa. Kaya naman sila ay nakaangat noong panahon ng mga Kastila. At ang mga ilustrado, sila ang mga taong nagnanais na magkaroon ng malinaw na kasunduang pangpolitika at pang-ekonomiya. Sila rin ang kilala bilang mga mayayaman. Sila rin ang kilala bilang mga mayayaman at marunong sapagkat karamihan sa kanila ay anak ng mga nagmamay-ari ng lupa. Ang mga ilustradong tao ay sina Dr. Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce at Antonio Luna. Si Carlos Maria de la Torre y Navacerrada, siya naman ay naglingkod bilang Kastilang Gobernador General ng Pilipinas mula noong taong 1869 hanggang 1871. Itinuturing siya bilang isa sa mga liberal na gobernador General ng Pilipinas. At pinatupad niya ang sekularasyon sa mga simbahan sa buong bansa. Siya din ay nagsilbi bilang civil gobernador ng Pilipinas noong taong 1869. Ang next naman ay si Rafael D. Izquierdo. Siya naman ay isang gobernador general ng Pilipinas, na kung saan siya ay naglingkod mula noong 1871 hanggang 1873. Siya ay isang Kastila sa kanyang mga pagsisikap na pagbutihin ang kahalagahan ng edukasyon at pagpapalawak ng infrastruktura sa Pilipinas. Si Rafael D. Izquierdo ang isang leader na may malawak na pangunawa at pagmamahal sa Pilipinas. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sistema ng edukasyon at infrastruktura. Ang kanyang pamumuno ay naging mahalaga sa pag-unlad ng bansa at naging inspirasyon sa mga darating pang mga leader ng Pilipinas. May tatlong paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora. Sila ay binitay pagkatapos idawit ng pamahalaang kolonyal at mga fraile sa nabigong pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Ang kanilang pagkamartir ay nakapagpaalab sa nasyonalismo ng mga Pilipino na nakatulong sa pag-usbong ng pagiging makabayan, nagkaisa at nakatulong lumaban ng mga Pilipino para sa Pilipinas. Ang panitikan ay nagsasalaysay ng buhay, lipunan, pamahalaan,
relihiyon at mga karanasang nakukulayan ng iba't ibang uri ng damdamin, tulad ng pag-ibig, kalungkutan, pag-asa, pagkamuhi, takot at pangamba. Ang panitikan ng panahon ay upang matanto natin ang kalinangang Pilipino, ang henyo ng atin at mga minanang yaman ng kaisipan, at upang alamin natin ang mga mararangal na tradisyon katulad ng ibang lahi. At ang Indo naman o Indones ang tinatawag na sumunod na pangkat na nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga bangkang inuka sa kahay na tinatawag na balangay. Ang next naman ay ang kilusang propaganda na kung saan ito ay itinatag dahil ang hangad nito ang pagbabago sa Pilipinas. Ang propaganda ang ginamit nila upang mapalaganap ang kanilang hangarin sa publiko, na kung saan dahil dito ito ay naging pinakamahusay na paraan upang maisulong ang kanilang mga layunin, hindi lamang sa kanilang mga hinaing, kung hindi pati na rin sa Pilipinas bilang isang bansa at sa mga Pilipino bilang isang lahi. Ang kilusang propaganda ay itinatag ng mga Pilipinong ilustrado sa Madrid, at ang nagtatag ng kilusang propaganda ay sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar, Mariana Ponce at ang magkapatid na Luna at Juan at Antonio. Sila ang mga ilan na kasapi ng kilusang propaganda. At ang layunin naman ng kilusang propaganda upang pantay na pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila sa harapan ng batas, at kilalanin ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi at lalawigan ng bansang Espanya, at upang magkaroon ng kinakatawan ng Pilipinas sa Cortes ng Espanya. Ang mga kasapi ng kilusang propaganda ay sina Marcelo H. Del Pilar, Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Antonio Luna, Mariana Ponce, Juan Luna, Miguel Moraita at Ferdinand Blumentritt. At ang kabilang naman sa mga propagandista ay sina Jose Alejandro, Anastasia Carpio, Marcelo H. Del Pilar, Antonio Luna, Juan Luna, Jose Maria Panganiban at Jose Rizal, at si Pedro Paterno.